ONG, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang health and travel at serbisyo publiko kasama ang inyong agaran serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Ang programang dagati ng tamang impormasyon at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz at sa ating Facebook at YouTube mga followers po natin. Magandang umaga po sa inyo. Ang programang health and travel at serbisyo publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund. Tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:08 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Patuloy na nagbabahala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa malaking posibilidad na mararanasan ng bansa ang isang Super El Nino sa huling bahagi ng taong 2026. Dahil dito, mahalagang malaman kung gaano kahanda ang ating water service providers upang matiyak na mananatiling sapat at maaasahan ang supply ng tubig para sa milyon-milyong Pilipino sa Metro Manila. Ngayong araw, pakakasama natin ang kinatawan ng Manila Water Company upang talakayin ang kanilang mga paghahanda at contingency measures sa harap ng bantang ito. Pag-uusapan din natin ang mahakbang na maaring gawin ng bawat consumer upang makatulong sa pagtitipid ng tubig. Gayon din ang iba pang programa at serbisyo inaalok ng Manila Water, katulad ng libre deslodging, leak detection at iba pang proyektong naglalayong mapanatiling ang maayos at ligtas na serbisyo sa kanilang mga customer. Alamin natin kung paano nagtutulungan ang water utility at ang publiko upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot at matiyak ang responsableng paggamit ng isa sa pinakamalagang likas ng yaman, ang tubig. Makakasama natin ngayon si Sir Jeric Sevilla. Siya po ang Group Director, Corporate Communication Affairs Group ng Manila Water. Magandang umaga, Sir Jerry. Hi, magandang umaga sa iyo, Doc Hilda. It's been a long time. It's nice to be here. No? Magandang umaga po. Good morning. Yes po, kasi last Saturday, dito po sa programa, natalakay ko tungkol doon sa level ng tubig sa Angat Dam. Kaya napangako ko sa mga nakikinig at mga nanonood ay makakasama natin ang Manila Water. Kaya nandito na po si Sir Jerry. Sir Jerry, ano ang ayon sa babala ng Pag-asa tungkol sa posibilidad ng Super El Nino sa huling bahagi ng 2026, gaano kahanda ang Manila Water sa inaasahang epekto nito sa supply ng tubig? Alam mo, napaka-timely, Doc Hilda, nung binabanggit mo, no? Kasi as we speak, no, ngayon, ang level ng Angat ay nasa 160.79. Ito ay 0.79 meters na lang bago maabot yung tinatawag natin na critical level na 160. No? Ito ay bunsod nung sinasabi nga ng Pag-asa na meron tayong El Nino ngayong taong ito na maaaring tumagal hanggang mga unang buwan ng 2027. At baka later this year, ang description nga nila baka strong El Nino pa. No? Kaya sa parte ng Manila Water, taon-taon naman, no, even in the past, pinaghahandaan natin ito. No? Kasi wala pang El Nino, pag summer talaga, kailangan paghandaan mo yan. No? Ngayon, meron tayong karagdagang hamon dahil bagamat tapos na yung summer at nagdeklara na ng tag-ulan ang Pag-asa, makikita natin na yung ulan dito sa bahagi ng Metro Manila at lalo na ng Bulacan, medyo konti, no? So talagang nararamdaman natin yung El Nino at kahit na magtatapos na yung June, mainit pa rin, no?
kadalasan yung pag ganitong mga panahon, medyo talagang yung habagat mo ay malakas, no? So ngayon medyo hindi pa natin yan nararamdaman. Kaya lahat ng paghahanda ginawa na natin in the past, no? Dahil ayaw nating umasa sa anggat lamang, no? So ang ginawa ng Manila Water in the past, naghanap ito at nag-develop ng iba pang mapagkukunan ng karagdagang supply ng tubig para kapag bumaba ng husto ang level ng anggat, meron pa rin tayong makukuhang supply, no? So kumukuha na rin tayo ngayon dito sa gawi ng Laguna, no? Laguna Lake, no? Tapos na natin, ginagamit natin yung wag natin na Cardona Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa gitnang bahagi ng lawa ng Laguna. Meron din tayong natapos dito sa Wawa, Calawis, no? Dito sa may Antipolo na nagbibigay na ng 80 million liters of water per day. Yung first phase ng East Bay, na kumukuha naman ng tubig sa silangang bahagi ng Laguna Lake, natapos na rin na 50 million liters of water per day. Yung phase 2 nito na magbibigay naman ng karagdagang 200 million liters of water per day matatapos ngayong August or September, no? At just recently meron na tayo na tinatawag na Upper Wawa Dam, no? Na may kakayan ng mag-supply ng around a maximum of 710 million liters of water per day. May proyekto tayo, yung tinatawag natin na Wawa kay Sakat, na bahagi nitong Upper Wawa na siguro by September magagamit na natin. So ito yung mga paghahanda in terms of water supply na ginawa ng Manila Water para hindi tayo talaga maging 100% dependent dito sa anggat. So that pag bumaba ang level ng anggat, kailangan mapanatili natin yung serbisyo na 24/7 sa ating mga customers. So yan yung mga paghahandaan natin, Doc Hilda. Di ba, Sir Jeric, matagal na tayong, ang pinakauli is 2019, di ba? Nagkaroon din na gano'n na umabot na sa critical level. Kasi for the past years, di ba, hindi nga siya umaabot ng 180. Only this year lang talaga bumaksak. Kasi ang El Nino ay may cyclical pattern, no? So, nangyayari yan every 3 to 4 years or depende sa climate change ngayon, maaring mas mabilis, no? Mas frequent yung tinatawag natin na El Nino, no? Bago itong 2019 na ito, nagkaroon din tayo ng episode ng El Nino ng taong 2015. Tapos yung pinaka-severe na El Nino natin ay nangyari noong taong 1999 yata, or 1997 to 1999. So merong mga cyclical patterns, no? Ang kaibahan lang nung may mga El Nino tayo nung nakaraan, talagang totally dependent tayo dito sa anggat, no? From yung 1997 El Nino, yung 2015 na El Nino, even yung 2019 ay wala pa tayong karagdagang supply. Siguro ngayon, masasabi natin na medyo mas may meron tayong buffer, meron tayong kahandaan kasi hindi lang tayo dependent sa anggat. Hindi na tayo dependent sa anggat. Kung hindi, meron na tayong mga nagawa na mga karagdagang mapagkukunan ng tubig. So siguro yan yung plus side natin itong El Nino na to. Kaya medyo masasabi natin na mas handa tayo kumpara doon sa mga nakaraang El Nino. So yung mga kung kayo ang water bill ninyo ay Manila Water, ay wag na po kayo mag-worry kasi ayan na talagang pinaghandaan na ng Manila Water. So Sir Jerry, so ibig sabihin na ngayon kumbaga wala nang posibilidad na makakaroon ng water interruption o kumbaga yung magdarasyon ng water service katulad before na 2019 kapag itong talagang tama si pag-asa na itong super El Nino ay tuloy-tuloy hanggang end of the year. So sa Manila Water, pinaghandaan na talaga ninyo. Kaya hindi na kaya wag na mag-alala ang mga sineservicean ng Manila Water.
Oo, yun naman talaga ang ating objective, no? Yung mapanatili yung 24/7, no? Pero siguro, bagamat sinasabi natin na meron tayong mga karagdagang supply, marami pa rin tayong factors na dapat i-consider. Kasi itong episode ng Super El Nino o Strong El Nino, hindi natin alam kung gaano ito katindi, no? Ang assumption kasi natin ito, historically, pagdating mo ng mga July, mga August, ito yung bagsak ng mga ulan, no? So yan yung aabangan natin kasi kahit na may Super El Nino ka, kung titingnan natin yung mga nakaraan, bago talaga magkaroon ng episodes ng mga El Nino, matitindi yung mga habagat, no? 'Di ba? Wala namang masyadong bagyo, pero matitindi yung mga habagat, no? Malalakas yung mga ulan, no? Medyo nagkakaroon ng pagkakataon na medyo mapuno yung dam. So yan yung dependency natin, no? Kung sakasakali na magkakaroon ng pag-ulan itong July at August, ayan, mas maganda, no? Dahil medyo may pagkakataon para ma-recharge o ma-replenish yung dam. Ang talagang tinitingnan natin dito kung ito bang July, papasok na ba talaga yung ulan, no? Kaya yung sinasabi mo kanina, talagang ayaw natin na magkakaroon ng pagbabago dun sa customer experience na tinatawag. Pero kahit na may mga karagdagang supply pa rin tayo ng tubig, siguro yung patuloy nating panawagan, katulad ng lagi mong panawagan din na kailangan maging responsable tayo sa paggamit ng tubig. Kasi ang water source management natin, Doc Hilda, dalawang spectrum yan, no? Yung una, yung supply. So yan yung ginagawa po ng Manila Water, katuwang ang MWSS at iba pang mga ahensya na siguruhin na kahit bumababa ang tubig sa Angat, may pagkukunan pang iba, no? Pero meron tayong another spectrum, ito yung sinasabi nating on the demand side, no? Yung sa parte naman ng mga customers, no? Bagamat meron tayong sufficiente na supply ng tubig, dapat matuto pa rin tayo na gamitin ng tama at ng wasto yung binabanggit mo na napakahalaga na yaman ng kalikasan, yung tubig, no? So gumamit ng tubig pero siguraduhin po na walang masasayang. At kasi meron din iba hindi nila alam yung sitwasyon ng Angat Dam. Sabi daw nila, di ba madalas yung pag-ulan daw nung nakaraang linggo, bakit patuloy pa rin daw ang pagbaba ang taas ng level ng tubig sa Angat Dam? Sabi ko, yung pag-ulan, baka dito lang sa atin, wala naman ulan doon sa area ng Angat Dam. Tama yun, no? Unang-una, matagal yung summer natin, hindi ba? Pag may summer ka, talaga ang lupa mo ay natutuyo, no? Tama yung binanggit mo, Doc Hilda, na bagamat nagkakaroon ng mga thunderstorms dito sa atin sa Metro Manila o iba pang mga probinsya, lalo na sa down south, no? Medyo nasa Visayas at Mindanao yung maraming ulan. Dito sa merong bahagi ng Luzon, hindi masyado, no? Yung mga thunderstorms na to, hindi naman siya bumabagsak. Even if bumabagsak siya dun sa watershed ng Angat, medyo dahil talagang tuyong-tuyo yung lupa, bago ito talaga paano ba yon, yung makasipsip ng tubig, medyo kailangan marami yung volume, no? So kaya yan yung dahilan kung bakit patuloy na bumababa yung level ng tubig sa Angat, no? Plus the fact na syempre dahil mainit pa rin, no, yung konsumo pa rin natin ng mga customers natin. Syempre, kapag mas mainit, mas malaki yung konsumo. So mas malaking supply yung kinakailangan na hugutin mula sa Angat. Tuloy-tuloy pa rin po ba ang pakikipag-ugnayan ng Manila Water sa MWSS, sa Pag-asa, lalo na sa NWRB at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapaghanda ng posibleng krisis sa tubig? Opo, no, actually bago pa po itong nung nagsimula pa siguro nung nakaraang taon, no, dahil may mga anunsyo na talaga yung Pag-asa tungkol do sa pagdating ng El Nino,
talaga pong nagkaroon na ng tinatawag natin na Interagency Task Force on El Nino, no? Ito po ay binubuo ng National Water Resources Board, ng DENR, ng MWSS, ang mga konsesyonaryo kabilang na ang Manila Water, pati na po ang PAG-ASA, ang National Irrigation Administration. So, meron po talagang interagency task force na pinag-uusapan itong El Nino na ito, no? At sa parte din po ng mga communicators naman, Doc Hilda, no? Kami rin ay bahagi ng tinatawag na Water Sector Communications Team, no? So kasama rin po yung mga communications team ng mga NWRB, ng MWSS, para mapag-usapan kung paano natin talagang maiintindi at paano natin maipapaliwanag sa ating mga customers o sa general public yung sitwasyon ngayon. So yung koordinasyon ay patuloy po yan. Alam mo daw, Sir Jerry, yung iba kasi ayaw maniwala. Kasi sabi nila, tingnan mo, nung nakaraang taon, sinabi daw nila na magiging walang masyadong ulan. Pagkatapos yung mga nakalipas na taon, ang lalakas ng mga bagyo, ang lalakas ng buhos ng tubig. Tapos ngayon, this year, gano'n na naman ang nila, gano'n na ang iniisip. Ay hindi, uulan na yan for itong month ng pagpasok ng July, August, September. Actually nga, ang ulan dito sa Pilipinas hanggang December. So, yung iba, yung pagiging responsable sa paggamit ng tubig, meron pa rin mga pasaway na talagang hindi, wala silang care, lalo na kapag minsan nasa mall ako, nakikita ko yung continuous yung yung tubig ba, hinahayaan na lang ba, hindi sinasarado ang gripo. Ako talaga sinasarado ko, tapos minsan naman, pero ako napansin na meron sila yung, di ba may ginagawa sila na naka-automatic na, pagkapindot mo yung tubig. Minsan naman sobrang tagal, nahihinayan ako sa tubig. Yun yung mga makabago na sinasabi nila, yung mga sensor, no? Yung itatapat mo lang yung kamay mo at saka tutulo yung tubig, no? Tama yung binabanggit mo, Doc Hilda, na medyo yan yung isang challenge talaga na siguro kinakaharap natin ngayon, no? Yung medyo parang napaka-indifferent ng mga tao pagdating sa usapin ng tubig, kasi akala nila ang tubig ay isang infinite resource. Akala nila hindi ito mauubos, no? Dahil nga ayan, may mga ulan, no? Pero hindi po totoo 'yon, no? Kung makikita po natin ngayon, yung phenomenon po ng El Nino ay hindi lamang apektado ang Pilipinas, kung hindi ang buong mundo, no? Siguro nababalitaan po nila na sa Europa po ngayon matindi naman po yung heat wave, no? So ibig sabihin talagang yung ating phenomenon o yung itong hamon ng El Nino, talagang kailangan seryosohin po natin ito, no? Kaya yun yung paghihikaya, tama yung ginagawa mo, Doc Hilda, na dapat maipaunawa natin sa lahat, no, na hindi dahil meron ng ulan, for example, kumbaga ang paggamit ng tubig ay walang habas na, no? So kinakailangan talaga na El Nino ka man o La Nina ka man, meron pang pag-ulan o wala, so kinakailangan natin talaga ng responsable at wastong paggamit ng tubig. Kasi kailan pa natin to gagawin? Gagawin pa natin to pag wala na talagang tubig, na wala ka nang pwedeng magamit, no? So hanggang ngayon, hangga't meron tayong nagagamit ngayon, talagang napapanahon na talagang para ma-stretch natin yung supply natin, kailangan lahat tayo ay magtulong-tulong para sa wastong paggamit ng tubig. Para sa iyo, ano mas mahirap? Krisis dito sa gasolina, sa crudo, o krisis na kung wala na tayong tubig? Well, syempre siguro kung titingnan natin kasi ito, bago nagkaroon tayo nitong mga El Niñong ito, nauna naman yung yung giyera, 'di ba? Ito yung giyera sa Iran at saka ito sa US, na apektado ang mga presyo ng presyo ng mga bilihin, apektado ang presyo ng produktong petrolyo, no? Pero kahit na nagkaroon ng giyera, yung serbisyo ng tubig dire-diretso, no?
Nagkakaroon tayo ng konting epekto dahil may supply chain na mga challenges, no? Pero dire-diretso pa rin, no? Kasi may supply ka ng tubig. Mahirap yung wala kang supply ng tubig kasi isa sa tinatawag natin ng engines ng economic growth ay tubig, no? Marami tayong mga negosyo. In fact, yung mga negosyo natin ay dependent din sa tubig, no? Maraming mga negosyo na dependent sa tubig, no? So, yung yung iba kung medyo kulang ka ng gasolina, etc., no? Nakakapag-diretso ka pa rin ng iyong negosyo kahit na medyo kulang, no? Halimbawa, nagkakaroon ka ng pag-increase ng mga cost mo pero ang negosyo mo hindi tumitigil. Pero subukan mo na na mawalan ng tubig, no? Paano na ang mga restaurant? Paano na yung mga construction mo, no? Na kailangan mo rin ng tubig para doon sa mga businesses na yon. So, kumbaga mahalaga kaya importante na talagang matuto tayo na talagang responsable na gamitin yung tubig, no. Hindi ko minamaliit yung epekto ng giyera sa Iran at sa US dahil talagang may epekto yan sa ekonomiya natin. Pero closer to home, no, yung tubig kapag nawala, ramdam mo kaagad sa loob ng bahay mo eh. So, yan yung mga dahilan kung bakit kailangan natin talaga na mas maging aware dito sa problema ng El Nino. Ano naman ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng Manila Water sa paghahanda para dito sa matinding tagtuyot? O meron po ba bilang isang water concessionaire, meron po bang kumbaga pinapagawa sa inyo ng DNR, ng NWRB, ng MWSS na inaasa na dapat pinaghahandaan talaga ninyo bilang isang water concessionaire? Siguro yung major challenge dito, Doc Hilda, yung mapanatili mo na 24/7, no? Ang challenge dito, yung bang dapat wala kang water interruption, no? Liban na lamang kung meron kang mga maintenance activities, no? Dapat walang rotational na interruption, walang mga rasyon-rasyon, no? Yan yung challenge talaga. Yung kung paano mo sisiguraduhin na meron pa rin supply o mapanatili pa rin yung availability ng tubig na 24/7. So, yan yung major challenge, no? Pangalawa, yung binanggit ko kanina, yung indifference ng mga tao, no? Yan din yung binabanggit mo na para bang ang tingin nila hindi masyadong mahalaga yung yung tubig kaya pag nasa mall ka, di sige ganyan ang paggamit ng tubig, no? O kaya naman sa ibang mga makikita mo yung mga buildings, halimbawa yung mga sira ang mga toilet fixtures, di ba? Yung bang hinahayaan lang na masayang yung tubig, no? May mga leaks na hindi nare-repair. So, yan yung mga challenges natin, no? So, kinakailangan talaga na kumbaga kapag may mga leaks ka, kumbaga mabigyan tayo kaagad ng mga permits, hindi ba? Para sayang kasi yung tubig eh. O kung hindi man sa loob ng bahay, kailangan masiguro na walang mga sirang gripo, walang mga sirang toilet fixtures para talagang walang tubig na nasasayang. Mahirap talaga, Sir Jerry, pag walang tubig kasi kung i-compare man tubig sa kuryente sa panahon ngayon, marami nang kasi gumagamit ng solar. So, yung kuryente, more on nagsosolar sila para makatipid sila sa babayarin sa kuryente. At the same time naman, ngayon, karamihan naman doon sa mga luglog ng lugar, makikita po ninyo, marami na hindi na rin gumagamit ng kandila. More on mga small houses, may mga solar na rin eh. Pero sa tubig, wala tayong magagawang alternatibo, di po ba, Sir Jerry? Totoo yun, no? Kami din, no, sa Manila Water, gumagamit din tayo ng solar, no? Yung ating mga planta, no? Ginamitan na natin yan ng mga solar panels para kumbaga ang dependency natin sa kuryente ay medyo mabawasan, no? So talagang
solar yung gagamitin natin. Tama 'yon. Kumbaga, pagdating sa kuryente parang meron kang options, 'di Oh, ba? yes. May mga Pero sa options. tubig, Pero sa tubig, kapag nawalan ka ng tubig, tapos wala ring ulan, wala kang option eh, 'di ba? Ang option mm, mo ay kumbaga ano 'yun, bibili ka ng mga bottled water do'n sa mga refilling stations, pero 'yun ay pang-inom 'no? Hindi iyon mm. para sa ano, hindi iyon para sa panlaba o kaya panlinis ng palikuran 'no. So kaya mahalaga na talagang ano, talagang masiguro natin na kung ano man yung tubig na meron tayo ngayon, talagang mape-preserve natin 'yan para mapanatili natin yung, serbisyo na 24/7. Tapos, Sir Jerry, yung iba naman, hindi nila maintindihan, sabi niya, paano tayo mawawalan ng tubig? Ay, ang Pilipinas ay nakapaligid sa mga tubig dagat, di ba? Kumbaga na para makikita mo paligid natin kumbaga island tayo, maraming tubig sa paligid. Yun ang inaano nila, hindi tayo maubusan ng tubig kasi puro dagat na sa paligid natin. Kung titingnan mo talaga parang it makes sense 'no, kasi mapagkukunan ka. Pero, Oo, unahin po natin na ang priority po natin ay kumuha ng tubig from freshwater sources, 'di ba? mm, Freshwater sources. Ang mga oo, tubig sa dagat po ay maalat 'yan, hindi ba? So mm, kinakailangan 'yan ng kakaibang treatment, yung tinatawag po natin na desalination, na sa mm, ngayon hindi pa po natin 'yan, ginagawa dahil, kumbaga medyo expensive 'yan 'no, at, mm. 'pag expensive 'yan, so ang magbe-bear ng brunt na ang cost niyan ay consumer pa rin 'no. So, tinitingnan natin yung balanse na dapat meron tayong supply, pero dapat mapanatili natin na yung presyo ng tubig ay abot kaya pa 'no. Kaya hangga't maaari ang mga sources ng tubig natin na pina-prioritize ay fresh water, hindi po galing sa dagat kundi galing sa mga, rivers 'no, mga freshwater rivers katulad po nung ayan yung Angat Dam 'no. Ito ang kinukuha natin sa ano, sa Laguna Lake, ano na 'to, brackish water 'to, Doc Hilda 'no. So medyo may Mm. konting alat ito 'no, na kinakailangan ng kakaibang treatment 'no, yung tinatawag natin na reverse osmosis 'no, para dun sa treatment na 'yan 'no. So ito namang natapos natin sa Antipolo, Sawawa, Calawis na ito Mm. fresh water ito 'no. So tama po in a way na merong mga maraming sources ng water pero medyo, ang pinag-iisipan po natin na ito ba ay magiging cost effective at, Mm. yung, cost ba para kumuha ng tubig sa dagat ay, kakayanin pa rin ba ng mga consumer. So, yan po yung ating binabalanse. Oo. So ano ang mga karaniwang, maling gawain ng mga consumer dito po sa Manila Water na nagdudulot ng pag-aksaya sa paggamit nila ng tubig? Oh, alam mo dun sa mga pag-aaral na ginawa natin, Doc Hilda, sa Mm, loob ng isang bahay for example, ang malaki ang talagang konsumo ng tubig, unang-una paglalaba. And for sanitary, yung hygiene purposes 'no, mm, yung paglalaba mo tapos yung mga paliligo, ayan 'no. So, yung paggamit mo ng palikuran 'no, so yan yung mga mm, malalaki yung ano, konsumo ng tubig 'no. So, siguro yun yung sinasabi natin una sa paglalaba, baka po puwede po na ano, i-schedule yan 'no. Kumbaga, yung paglo-laundry mo medyo dapat naka-schedule 'no. mm, Tapos yung mga toilet fixtures mo siguraduhin mo na, maayos 'no. Isa po sa pinakamalaking dahilan kung bakit, tumataas ang bill at, nakakaaksaya ng tubig yung kunyari may mga flush ka, yung flush sa toilet 'no, marami po mm, dito sira pala 'no, dire-diretso yung daloy ng tubig, nasasayang lang 'no. So, yung mga shower na tinatawag natin 'no, so we take responsible showers 'no. So, ibig sabihin nito yung kapag, nagsasabon ka puwede namang, ihinto muna o itigil muna yung shower 'no. So, para hindi tuloy-tuloy 'no, yung ating mga kasama sa bahay 'no kapag, naglilinis ng,
ng mga gulay, for example, dapat to gumamit na lang ng mga ng mga tubig sa planggana at i-reuse yung tubig, no? So ito yung mga siguro yung mga practices na pwede pa natin na baguhin, no? Kasi ano na yan Doc Hilda, naging habit na natin, no? Dahil nga ang tingin natin ay ano naman yan, meron naman tubig, dire-diretso naman yan, ano? Kumbaga para bang hindi naman ubos yan, no? So nai-influence nun yung ating mindset, no, yung ating habits, no. So yun yung kinakailangan natin na gawin, no. Ituro natin sa ating mga anak, sa ating mga kasambahay kung ano yung responsableng paggamit ng tubig. Ang washing machine ba malakas pa sa paggamit ng tubig? Ang washing machine in general okay siya. Okay siya, no? Pero siguraduhin natin na parang pag nag-washing machine ka, yung full laundry din, Doc Hilda, wag naman ang laman ng washing machine mo 2 piraso lang tapos gagamit ka Oo. ng gano'n karaming tubig, no? So, yun po yung sinasabi natin na responsableng paggamit ng tubig. Kung kinakailangan gumamit ka, pero siguraduhin mo na tama, no? Kaya yun yung binabanggit ko na i-schedule mo yung laundry mo para full laundry yung paggamit mo ng washing machine para na ma-maximize mo yung tubig na ito, marami yung malalabhan, no? So rather than mag-half laundry ka lang o kaya kumaga 2-3 piraso mag-washing machine ka pa ba nito? So yun. But in general, okay yan, Doc Hilda, kasi pwede mo ring i-reuse yung tubig na nagagamit mo after yung laundry mo, pwede mong ipanlinis ng bakuran, di ba? Pwede mong ipang-flush ng palikuran. So, yan yun. So, meron kang reuse component na kung saan mas nagiging tama yung paggamit mo ng tubig. So sabi ka kung kami once a week lang ang paggamit namin ng washing machine. Talagang naka-schedule na every Monday. Mm-hmm. Talaga iniipon namin. Oo, yun, no? Yung mga sa pagluluto naman, yung mga frozen, di ba? Marami tayo yung mga nasa freezer. So ang karaniwang habit natin, pag nilabas mo sa freezer, papatuluan mo ng tubig para ma-thaw, di ba? Para ma-defrost siya. So meron namang ways na kumbaga di maaga mo siyang alisin doon sa freezer para magtotoo siya on its own, no? Hindi mo kailangan na ibabad siya sa tubig o kumbaga patuluan ng tubig para ma-defrost siya, no? So, yun yung mga maliliit na bagay na pwedeng gawin natin sa bahay ng publiko, no? Malaki yung maitutulong nun in terms of preserving yung ating supply ng tubig. Paano malalaman ng isang customer kung may tagas o may water leak sa kanyang bahay na maaaring magpalaki ng konsumo? Aside from masyasyak lang sila pag dumating ng water bill. Well, unang-una ang water bill natin talaga ngayon makikita mo pag makikita mo yung yung consumption pattern mo. Sabihin, di ba may graph yan na makikita mo yung konsumo mo kung tumataas ba siya or bumababa, no? Pero ang karaniwang madaling test check, no, ng kung meron kang leak, yung isarado mo lahat ng gripo sa loob ng bahay, no? Siguraduhin mong walang gumagamit, no? Tingnan mo yung metro mo. Tapos tingnan mo yung metro mo. Dapat yung metro mo, yung gitna noon, yung may umiikot doon na parang wheel, dapat yon kung walang gumagamit doon sa loob ng bahay, dapat yon ay nakatigil. Kapag yon ay umiikot, kahit mahina, ang ibig sabihin nun ay meron kang leak after the meter. At yung leak after the meter na yon, narirehistro bilang konsumo mo kahit hindi mo talaga nagamit dahil leak siya. Yan yung dahilan kung bakit tumataas yung mga bill na sabi mo pareho lang naman yung dami ng mga gumagamit dito pero bakit biglang tumaas, no? Yun pala meron silang sira na toilet fixture. Alam mo yung mga flush talaga, yung flush na kapag pinlash mo pala, hindi naman siya talaga
pag binuksan mo yung toilet closet, may flapper yun eh, di ba, Doc Hilda? Hindi pala siya nakasarado ng mabuti. Kaya makikita mo na para bang dire-diretso yung daloy ng tubig, no? At yan ay considered a leak. At yun po ay binabayaran noong mga customers po natin, no? So, simple test check. Isarado po ang lahat ng mga fixtures sa loob ng bahay. Tingnan po ang metro. Dapat po yung gitna na umiikot, dapat po yun ay hindi umiikot. Pag umiikot, ay may leak po kayo or meron pong nakakonekta ng illegal sa inyo. At yan po, pag sa loob ng bahay, kung meron kayong tubero talaga na tumitingin ng inyong mga plumbing system, dapat po ay ikonsulta o ipagawa na po kaagad yan sa tubero. Meron po ba mga programa ang Manila Water upang parang i-guide natin o ituro natin sa ating water consumer natin na maging responsable sa paggamit ng tubig? Meron pa kayo nila sinasama sa water bill na paalala sa mga customer na paano para maging responsable sa paggamit ng tubig? Well, unang-una, Doc Hilda, ang talagang pakikipag-ugnayan natin sa mga kasamahan sa industriya, no, sa media, no. Marami na po ngayon sa mga radio stations natin, meron na talaga silang mga parabang mga pointers or tips, no, yung water saving tips na tinatawag, no. So nakakatulong po 'yan, no. Pangalawa, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga iba't ibang ahensya, NWRB, DNR, MWSS, whether regulatory or corporate office, Pag-asa, lahat po 'yan may mga post din sa social media platforms nila ng mga paraan kung paano po magagamit ng responsable ang tubig. Ang Manila Water ganyan din po, no. Meron kaming campaign na ang tawag po natin ay #WaterWais, no. So ibig sabihin nito, wais o tamang paggamit ng tubig, no. Bukod po ron, may programa po ang Manila Water na tinatawag natin na Lakbayan, no. Yung Lakbayan po, talagang open ito sa mga mag-aaral, sa mga local government units, kung saan dinadala po natin yung mga stakeholders natin sa mga facilities natin para maipakita na dito nanggagaling ang tubig, tapos dinadala po natin sa treatment facilities, no? For example, sa Balara, no? Or sa Isla Mesa Treatment Plant, pinapakita natin kung paano nililinis o tinitreat yung tubig bago dumating sa mga gripo, no? Para po yung kaalaman at yung consciousness ng mga tao kung ano ang mga proseso na dinadaanan para po pagdating sa kanila ay malinis na po yung tubig. So, and kumbaga hopefully because of this, they will have that consciousness na kinakailangan po yung talagang responsible use of water. So yan po yung Lakbayan, no? Open po yan, no? Dinadala po natin yan sa La Mesa Dam, sa Balara Treatment Facility, tapos sa mga pumping stations, pati na rin po yung ano ba ang nangyayari dun sa tubig pagkagamit mo, saan to napupunta. So yan po yung ating mga campaigns na ginagawa at advocacies. So ano ay yung mensahe sa mga nakikinig at sa mga nanonood sa atin na ano ang kahalagahan ng kooperasyon ng bawat mamamayan upang maiwasan ang krisis sa tubig sa mga susunod na buwan? Opo, no? Katulad po nung binanggit ko kanina, Doc Hilda, ang pangangalaga po ng water resource natin ay dalawa ang bahagi. Yung una, yung pakikipagtulungan sa ibang mga ahensya ng pamahalaan at even the private sector, no? Para po magkaroon tayo ng karagdagang supply ng tubig, yung supply management na tinatawag. At yung pangalawa po, ito naman po yung mahalagang katungkulan o obligasyon din ng mga consumers natin na siguraduhin na pag dumating naman sa kanila yung tubig ay magagamit nila po ito ng tama at wasto yung paggamit nila, no. So yung tinatawag po natin na water resource management is a shared responsibility, no. Hindi po ito responsibilidad lamang ng Manila Water o ng NWRP o ng MWSS o ng Pag-asa. Ito po ay responsibilidad nating lahat, no. Kaya kinakailangan po nating magtulungan, no. Hindi po dahil may tubig ay ibig sabihin ay ito ay limitless o infinite.
ito po ay finite resource na kailangan po, katulad ng ibang mga resources, kailangan pangalagahan at protektahan po natin. Maraming salamat po, Sir Jeric. At ang ganda ng pagkapaliwanag mo sa lahat po na nanonood sa atin ngayon. Siyempre po sa mga nakikinig po sa radyo na talagang kinakailangan talaga natin makipag-cooperate tapos maging responsable sa paggamit ng tubig. Opo, no. Maraming salamat, Doc Hilda, no. So ulitin ko lang po, no, kung meron po kayong mga concerns or mga katanungan hinggil sa serbisyo ng tubig, no, o na binibigay po ng Manila Water, marami pong paraan kung paano po mapapahatid ninyo sa amin yan, no. Unang-una po yung ating consumer desk hotline 1627. Ulitin ko po, pwede kayong tumawag sa 1627. Pwede rin po sa social media. Meron pong Facebook account ang Manila Water, no? I-type nyo lang po Manila Water. Meron din pong X account ang Manila Water. Manila Water din po yan. Pwede po kayong mag-email sa amin, no? info@manilawater.com. At meron din tayong app, no, Doc Hilda, na maaari mong i-download sa iyong telepono, no? Yung tinatawag natin na Manila Water app, no? So pwede pong i-download yan, pwede pong mag-rehistro dyan. Makikita nyo yung mga billing nyo, billing history at transaction payments, no? At lahat po yan ay mga paraan para po makarating yung inyong mga concerns sa amin para po matugunan natin ng mas madali at maayos. So maraming salamat po. Maraming salamat po at ang nakasama natin ay si Sir Jeric Sevilla. Siya po ang Group Director ng Corporate Communication Affairs Group ng Manila Water Company. Mahalagang tandaan na ang sapat na supply ng tubig ay hindi lamang nakaalalay sa mga hakbang na ginagawa ng ating mga water service providers, kundi maging sa disiplina at pagkikiisa ang bawat isa sa atin. Ang simpleng pagsasara ng gripo kapag hindi ginagamit, agarang pagkukumpuni ng mga tumutulong tubo, at matalinong paggamit ng tubig sa ating mga tahanan ay malaki ang maitutulong upang mapangalagaan ang limitadong supply ng tubig, lalo na sa panahon ng matinding tagtuyot. Inikayat din natin ang lahat ng mga customer na samantalahin ang mga programa ng Manila Water tulad ng regular na dislodging at iba pang serbisyong makakatulong sa kalusugan, kalinisan at pangangalaga sa ating kapaligiran. Habang maaga pa, maghanda na tayo. Ang pagtitipid sa tubig ngayon ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na may sapat na supply para sa ating mga pamilya at komunidad ng mga susunod na buwan habang hinaharap natin ang isang super El Nino. So talagang ngayong taon ay talagang ang water level po ng Angat Dam nasa 160 point something na lang, and ang critical level ay 160. So talagang need po natin talaga maging responsable sa paggamit ng tubig. Kahit na nabanggit po ni Sir Jeric Sevilla na maraming others water source makukuhanan pa ng Manila Water. Sa oras ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:50 ng umaga. Hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Hindi pa tayo tapos sa ating pagbabalik. Alamin naman natin na meron akong isang balita na pwede ko pa i-share sa inyo. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.